Ay! Ay! Oh! Tinampas ka. Aw, grabe, ang sakit nun. Tuturuan ko kayo paano ang tamang hand catch, tsaka yung hand deploy. I got you. Sa video, nakita natin, sinalo niya yung drone ng naka-open palm or naka-open na palad. Pwede naman siya, pero hindi siya applicable sa lahat ng klase ng drone. Yung ganung open palm na pag hand catch, applicable lang siya sa mga drone na flat yung ilalim niya, yung propeller pantay din doon sa ilalim, gaya ng Neo 1, Neo 2, tsaka ng DJI Flip. Bukod sa pantay na yung ilalim nila, may mga propeller guard pa sila dito. So, bumangga man siya o tumama man yung daliri mo, umabot man yung daliri mo sa mga propeller, hindi tatama dito sa propeller kasi meron siyang guard, propeller guard. Unlike sa mga ganitong klaseng drone, delikado. Kasi open yung propeller niya, kita nyo naman. Pangalawa, hindi level yung propeller niya dito sa ilalim. So, ang tumatama lang talaga sa palad mo, itong manipis na area na to. So, pag tumabingi yan, pwedeng mag-wild yung drone. At katulad nung napanood natin sa video, pumunta sa kanya. So, ito yung proper na pagsalo ng drone. Pero, bago ko ituro yon, pakita ko muna sa inyo yung mga parts ng drone. Kung nakikita nyo, yan, kaya pinapakita ko sa inyo to dahil dalawang klase ng hand catch ang gagawin natin. Ituturo ko sa inyo. Ito, nakikita nyo, hindi yan camera. Mga sensor yan. Yan. Ang pinaka-camera talaga niya ay itong may cover, itong nakagimbal. Yan. Ingatan nyo yan. Ito ang concept, medyo sensitive kasi yung mga wirings niyan. Pag nasira, madamage, hindi na maganda yung result ng video na kalalabasan, mga ginagawa nyong drone shots. Okay? Drone na drone catch or pag hand catch or hand deploy ay yung sensor bypass. So, kaya ganina pinakita ko sa inyo itong ilalim kasi sensor yan. So, pag na-detect niya yung kamay mo, ang mangyayari, ihinto siya or iiwas siya. Gaya nito, pagka lumilipad na siya, pag nakita niya yung kamay na to, aangat siya. So, paano nga naman natin masasalo yun pagka ganun? So, ang tawag doon sa unang technique is yung sensor bypass. So, bali, pag nasa ere siya, iiwasan mo to. So, parang, ang pagsalo nga pala, ganito, o kaya ganito. Yan. Tapos, kung saan ka nakaharap, doon din dapat nakaharap yung drone. Para hindi ka ma-confuse doon sa controller kasi pag nakaharap sa iyo yung drone, yung kanan mo sa drone, pag pinihit mo yung kanan, yung stick niya, mapupunta naman dito yung pakanan, pakaliwa siya. So baliktad. Pag pinihit mo ng pakaliwa, pupunta naman sa kanan. So para hindi ka malito at iwas disgrasya, kung saan ka nakatapat, doon din dapat nakatapat tong harapan ng drone. Okay? Tapos, ang hawak ganito. Ayan. Di ba? Hindi pa palma kasi nakita mo, hindi siya stable. At least kung hawak mo siya ganyan, may control ka. Pwede rin ganito. Try mo kung anong mas komportable para sa'yo, kung anong mas applicable para sa'yo. Yan. Ganito or ganito. Huwag ganito. Pag ganitong klase ng drone, huwag ganito ang pag hand catch, saka pag hand deploy or release. Dapat ganito. Ako, masanay ako sa ganito. Tapos, above head. Ganyan. Tapos, makikita mo sa controller,
Ayan o. Sa controller, makikita nyo to. Ito. May arrow dito sa gilid, sa kaliwa. Click nyo yan. Yun. Pag kinik nyo yan, lalabas to. Pagka labas niyan, ilo-long press niya, tapos may lalabas na ring. Parang ano, paikot siya, tapos hanggang sa makumpleto yung buong kulay green na ring. Pag buo na yung kumpletong green na ring, bitawan mo na siya. Once na pagbitaw mo, iikot na yung propeller, tapos mararamdaman mo, gusto nang kumawala ng drone. Aangat na siya. Tapos ang angat niya siguro mga 1 to 2 feet lang. Hindi naman siya yung bigla siyang lilipad ng ganun. So parang ipe-prepare ka niya na nasa air na siya. Aerial mode na siya. So pakita ko sa inyo. Ito So pag pindot natin dito sa may kanan, lalabas to. Long press. Kita nyo, nag-green. Yan nag-green siya, di ba? Pag kumpleto na yung green na yan, bitawan nyo. Umangat, di ba? Yan. So lagi ang pagka for takeoff ka, dapat kung saan ka nakaharap, doon din nakaharap yung drone. Para hindi ka malito sa controller. Yan. Up, down, right, left. Diba? Ganyan. So yung turo ko ganina, kung galing ulit, halimbawa, nakita nyo yung pag-deploy. Pag mararamdaman mo, pag umiikot na siya, maramdaman mo naman na parang gusto na niyang umangat, medyo slightly bitawan mo na siya. Pero siguro din mo lang yung pagbitaw mo balance, hindi yung biglang ganito yung kamay mo, ganyan. Dapat nakaharap din sa taas para yung ang pag-angat niya pataas din at saka smooth ang pagtaas. Ayan. So yung unang technique na sinasabi ko is yung bypass ng sensor. So makita niyo yung makikita niyo yung ilalim, di ba may sensor? Yan, di ko hawak Pag yan, kita niyo umaangat yung drone ulit. Yan, umaangat yung drone, di ba? Nakikita niyo yung kamay ko. So, yan yung trabaho ng sensor. Yan. So, paano natin siya masasalo kung ganun nga naman na iniiwasan sa sensor? So, yung tinatawag na bypass. Kung nandito ito yung drone, ito yung harapan, kung nandito banda yung drone, ay yung sensor, kunin mo siya dito, parang ganun. Parang sasalisihan mo siya. Pero lagi ang paghawak ganito. Ganyan, or pag ganito. Practice mo na lang kung komportable. Huwag pa ganyan So, babypass mo, kunin mo siya ng ganyan, hawakan mo. Diba? Yan ang bypass sensor. Tapos, isa nga pala sa iiwasan nyo para hindi masira yung drone nyo. May nakikita kasi ako na hand catch. Pag hand catch, finiflip ng ganun para mamatay yung motor. Gagawin nyo lang yan sa emergency cases. Pero huwag nyo siyang gagawin na normal na pagpatay ng drone. Kasi yung mga sensor niya, yung gyro niya, maaring magloko, masira yung drone nyo. Magulat ka na lang isang beses, pinapalipad mo na siya, parang may sarili na siyang mundo. Kasi na confused na yung drone, nagloko na yung program niya dahil yung pag-flip ng ganon, meron siyang program dito na pag bumaliktad siya, ibig sabihin, nag-crash yung drone mo. So, pang-emergency lang talaga yung niya, yung program niya na pag bumaliktad siya, na-sense niya na baliktad siya, papatay niya. So, kung palagi mong gagawin yon, maraming parts or mga sensor, chips, program dito sa drone na masisira.
So, yun ang tip din sa pag-hand catch, huwag niyong gagawin yun. So, doon naman tayo sa pangalawang technique ng pag-hand catch at hand deploy. Yung hand deploy, same pa rin. Yung pag-hand catch na lang, ito yung pangalawa. Tapos ito yung prefer ko kasi ang cool nito, para siyang ibon na sumusunod, turuan. So, syempre, pag nagdo-drone ka, may nanonood sa'yo, ang astig tignan. So, ulit, pindutin mo dito. Medyo mahirap kasi ito pindutin kasi may screen protector kasi itong hindi nyo na-detect agad yung pagpindot ko. So, ayan. Long press. Lalabas yung green. Ayan. Once na binitawan mo yan, iikot na uli yung drone. Tapos aangat. Ayan. So, ayan. So, o nga pala, di ba galing sa flight, ang technique palagi doon sa pag-hand catch, ipoposition mo siya. Ayan, di ba galing sa flight, ayan, nasa taas. Pakita ko sa inyo, hindi yata kita sa video. Nasa taas siya. Tapos gusto niyo na siyang ibalik sa'yo. So, technique 1, technique 2, ganito palagi ang preparation bago pa mag-hand catch. So, galing sa taas, puposition mo na siya sa harapan mo, siguro, isang lang din, isang dipa. Tapos, palaging above head. Ito, mga ganyan, above head. Tapos, itong sinasabi kong pangalawang technique, yung landing mode. Di ba nga, may sensor sa ilalim. Pag nilong press mo tong stick, pababa, itong nasa kaliwa, bababa siya, di ba? Yan. Tapos tataas. Pag pinuldan mo siya na steady, yung sensor niya, magbabasa na yan na gusto mo nang mag-landing. So, maghahanap yan kung ano yung nasa baba niya, surrounding niya, na pwede niya landingan. So, ako, itatapat ko yung kamay ko. Yan. So, ngayon, pag pinull down ko to, makikita niya yung kamay ko, ito yung gusto niyang landingan o dito siya tatapat para lumanding. So, kaya ang cool nito kasi, kumbaga parang magsasalubong yung kamay mo at yung drone papunta sa kamay mo na parang turuan na ibon, di ba? Hindi katulad ng parang ginulat mo lang siya, binakma mo siya sa likod. Ito naman, iba. Kumbaga, ayan, umangat siya. Isa-sense niya, tapos maglalapit siya sa'yo, parang turuan na ibon. Para ba siyang lumanding sa'yo, lumapit sa'yo ng pusa. So, ito, pakita ko sa inyo. Pull down. Ayan, o. Tapos namatay siya. O, di ba ang cool? So, yun yung technique na mas prefer ko, yung landing mode. Tapos, bakit pa tayo bakit importante na matutunan mo tong pag-hand catch tsaka hand deploy? Kasi, ngayong medyo natututo ka na mag-drone, syempre nag-explore ka na. Lumalabas ka na sa bahay nyo, lumalayo ka na sa bahay nyo, naghahanap ka ng mga magagandang spot na pagpaliparan ng drone. O kaya nag-outing kayo sa beach, nag-hiking kayo sa bundok, ganyan. So ako, madalas pa naman ako dito sa may amin, sa tabing kalsada, uy, ang ganda ng na to, ang building na to, ganyan. Ang ganda ng landscape. Isipin mo, tabing kalsada, magpapalipad ka na doon. Kung sabing ilalapag mo siya doon. Mamaya, may dumadang tao, pedestrian tao, di niya nakita na may drone pala doon sa lapag na apakan niya. Or worse, may sasakyan, masagasaan. Tapos naman, sa mga beach, siyempre yung kalaban mo doon, buhangin. Etong mga propeller kasi na to, kung makikita nyo, yan, open yan eh. So, pag pinasukan ng buhangin yung mga makina na yan or yung propeller na yan, so masisira yung drone nyo.
Paglipad niya, makikita mo, nagwiwigil-wigil na siya. Ibig sabihin kasi, hindi na even yung pag-ikot niya dahil may kumukontra na. So, ganun din sa sa bundok. Siyempre, lupa, buhangin. Maliit lang na particles na pumasok dyan. Disgrasya na abutin ng drone mo. Tapos, siyempre, damuhan din. So, pag damuhan, mas lalong hindi mo pwedeng ilapag kasi yung propeller, di ba? Yun ang tatama naman doon sa damo. So, pagka medyo ah lumalayo-layo ka na, nag-explore ka na, nag-experiment ka ng mga ibang-ibang lugar na magagandang kunan ng video, kailangan importante yung matutunan mo yung pag-hand catch. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Tapos kung may tropa kayo na nagdo-drone, share nyo din tong video na to para makuha nila yung mga technique, proper way kung paano ang pag-hand catch. So, click nyo lang yung channel ko, subscribe, and like. Salamat!